Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Balikan high. Binabagtas ng sasakyang yan ang kalsada ng Ternate, Cavite. Maya-maya lang humaharurot ng isang jeep sa kaliwa ng sasakyan. Sa bilis ng jeep, sumalpok ito sa mga kasalubong na motorsiklo. Ang buong detalye niyan, ihatid namin maya-maya lang. Mahigit 1,300 na insidente ng sunog na ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa bansa ngayon pong Fire Prevention Month. Kabilang dyan ang sunog sa isang residential area sa Tondo, Maynila, kung saan 4 ang sugatan. Balitang hatid ni Nico Wahe. 1:30 ng umaga nang gisingin ng naglalagablab na apoy ang mga residente sa Benita Street, Barangay 186, Tondo, Maynila. Makikitang nilalamon ng apoy ang second floor ng apartment na ito. Ako, nagsisendpool pa ako noon eh. Naamoy ko na lang, amoy kuryente po. Kinalampag ko lahat, bawat pinto po. Kinalampag ko talaga lahat sila. Wala ako na isalba. Biglang may naamoy kaming kuryente. Tapos nung pagkaano po namin, parang makapal na yung usok, kinatok po kami ni Kuya. Tapos pagkaano po namin na yung apoy po, papaano na sa kwarto namin kasi nasa taas lang yung sunog. Kami po yung nasa baba. Sobrang hirap po nung nangyari sa amin ngayon. Wala na po kaming bahay, wala na rin po lahat, wala kaming naisalba. Marami sa mga residente ang walang naisalba. Si Russell, una raw iniligtas ang kanyang anak. Pagbukas ko na po ng pinto, umapoy na po yung nilalakaran namin. Ginawa ko po yung anak ko po sanggol. Niyakap ko po, tapos binasa ko muna po yung tela para maibaba ko po. Naiiwan ko na nga po yung asawa ko, binalikan ko lang din po yan. Para lang po maligtas po. Wala na po kami nasalbang gamit. Kasi zero na po. Sa bahay namang ito ng dating Sangguniang Kabataan Chairman, kasamang natupok ang ilan sa kanyang mga alagang hayop. Ano ba yung mga naiwan doon? May mga aso po kasi dyan yung former SK chairman po namin. Tapos meron po dito yung mga pusa po nila. Sabi lang po ng mga farm, wala na raw po signs of life ng mga hain. Nadamay rin sa sunog ang gusaling ito na pagawa ng mga tela. Saan nagsimula? Doon, bahay doon, kabila. 15 pamilyang nadamay sa sunog. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, halos buong bansa ang nakararanas ng maayos na panahon ngayong pong Martes. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Luzon, Visayas at Mindanao, maliban po sa ilang lugar na posibleng magkaroon ng light to moderate rains. Dito sa Metro Manila, bahagya hanggang sa magiging maulap ang kalangitan. Ang posibleng maximum temperature, 32 degrees Celsius ayon sa Pag-asa. Maaari namang umabot sa 35 degrees Celsius ang heat index, partikular sa Pasay. Hanggang 40 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Dagupan, Pangasinan, Bacnotan, La Union at Giwan, Eastern Samar. 39 degrees Celsius naman sa San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa, Palawan, Viraca, Tanduanes, Rojas, Capiz, Cotabato City at General Santos City. Easterlies o ang mainit na hangin galing sa Pacific Ocean ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Sa huling ulat, bahagyang tumaas ang tubig sa 3 dam, kabilang po ang Ipo, Lamesa at Magat Reservoirs. Base yan sa monitoring ng Pag-asa. Bumaba naman ang water level sa Angat, Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan at Caliraya Reservoirs. Maiging tututukan din po ng mga otoridad ang sitwasyon sa Angat. Nasa mahigit 200 meters ang tubig sa nasabing dam. Pag bumaba pa po ito sa 180 meters na minimum operating level, posibleng planuhin na ang pagbabawas po ng tubig sa mga irigasyon o kaya ay konsumo ng mga taga Metro Manila. Mga kapuso, bukas po ay magaganap na ang March o ang Vernal Equinox. Ayon sa Pag-asa, ito yung sandaling direktang nakaharap sa araw ang equator ng ating mundo. Dahil po dyan, halos magkasinghaba ang araw at gabi bukas. At sa mga susunod na araw, unti-unti nang hahaba ang daytime na mga nakatira sa may Northern Hemisphere gaya dito sa Pilipinas. Nawala sa Maynila at sa Quezon City na natagpuan ang isang ninakaw na motorsiklo. Arestado ang lalaking tumangay umano nito, pati ang bumili na nagtangka raw isoli sa biktima ang motor.
Balitang hatid ni Nico Wahe. Isang araw ang hinintay ng lalaking ito para muling mabalik ang kanyang nawawalang motorsiklo. Taga Sampaloc, Maynila siya pero sa Quezon City pa niya natagpuan ang kanyang motor. Kasama siya ng mga pulis nang tuntunin nila ito. Kwento ng biktima, March 16 nang makipag-birthday siya sa kanyang kaibigan. Mga bandang 2:00 po, doon ko na po na confirm na yung susi ko wala po sa akin. And 4:30 po, yung pauwi na po ako. Pagkababa ko, wala na po yung motor ko doon. Tapos nagganap po muna ako. Yun, wala na po. Tapos sabi ko, uwi po muna ako sa bahay dahil papahinga baka sakaling nilipat. Kasi may case na rin po doon na nilipat lang po sa kabilang street yung motor. Kinabukasan pa raw niya na i-report sa mga pulis ang insidente. Nang araw ding iyon, nakatanggap siya ng mensahe sa cellphone na may gusto mag-surrender ng kanyang motor. Binenta daw po sa kanya yung motor ng halagang 20K pero dahil hindi daw po siya 3K lang po yung dinaw niya pero binigay na po yung motor sa kanya. Pero na magkita sila sa barangay, wala naman ang motorsiklo. Itinago niya raw ito sa takot na madamay. Kalaunan, itinuro rin ng umano'y nakabili kung sino ang nagbenta sa kanya. Pareho silang arestado, ang nagbenta at ang bumili ng motorsiklo dahil sa paglabag sa anti-fencing law. No comment po. Sa korte na lang po kami magsasalita. No comment na. Kinumpirma nilang dalawa na magkakilala sila. Yung sa bibili, kailangan pag bumili kayo, mayroong resibo. Napaka-importante po yun. Dahil kung walang resibo, malamang sa malamang po, ito po ay galing sa nakaw. Dati nang nakulong ang dalawa dahil sa ilang kaso. Ayon naman sa biktima, mailan din siyang gamit sa compartment ng motor na nawala rin. Hawak ngayon ng Manila Police District ang dalawang suspect. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang grade 12 student sa Bana, Ilocos Norte matapos matuklaw ng ahas. Sa kwento po ng nanay ng biktima, nagbibihi sa kwarto ang kanyang anak nang matuklaw. Dinala raw nila ang dalagita sa isang albularyo. Kalaunay lalong nanghina ang biktima at nawalan ng malay. Nang dalhin sa ospital, doon na raw nasawi ang biktima. Sa ngayon, plano ng pamilya na lumipat dahil sa dami ng buta sa paligid ng bahay nila na posibleng daanan ng ahas. Paalala naman ng Department of Health kapag nakagat po ng ahas, ihiga ang biktima. Lagyan ng pressure ang sugat kung kinakailangan. Pero huwag basta-bastang gagalawin o linisin ang sugat dahil dalhin agad ang biktima sa ospital. Tatlo na ang pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Paralympic Games. Yan ay matapos manalo ng para-taekwondo jin na si Alain Ganapin sa K44 Men's 80 kg Division sa Asian Qualification Tournament sa Tai'an, China. Tinalo niya ang pambato ng India. Makakasama niya sa 2024 Paralympics ang Pinoy para swimmers na sina Ernie Gawilan at Angel Otom na nag-qualify noong isang buwan. Kuha sa CCTV ang dalawang motorsiklo na yun habang binababay ang kalsada sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nang mag-overtake ang isang motor, bigla na lang itong sumalpok sa kasalubong na kotse. Dead on arrival sa ospital ang rider. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang driver ng kotse na nasa kustodiya na ng pulisya. Arestado sa buy-bust operation sa Quezon City ang isang tricycle driver at kanyang kalibin dahil sa pagbebenta umano ng droga. Balitang hatid ni James Agustin. Sa barangay Gulod, Novaliches, Quezon City, naaresto ng pulisya ang isang tricycle driver at kanyang kinakasama na magkasabot umano sa pagbebenta ng droga. Nakakuha sa kanila sa drug buy-bust operation ang nasa 15 gramo na umano'y shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. According sa mga kapitbahay niya, sinusukan na ito ng kapitbahay nila na yun nga, nagtutulak ng shabu. Ang area of operation na dito lang sa Novaliches, ang kanyang mga parokyano is a tricycle driver. Normal na abutan ng ang kanilang transaction. Inalam pa raw ng pulisya ang source ng droga ng mga sospek. Taong 2018 nang unang maaresto ang lalaking sospek dahil din sa kasong may kinalaman sa droga. Sinasabi sir na kayo yung nagbebenta ng shabu. Totoo po ba yan? Hindi. May nakuha po ba sa inyo? No comment po. Wala po akong alam. Bakit po may kasama siya ng time? Sinama po nila ako. Marap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatakdang magpulong sina Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Washington, D.C. sa Abril. Ayon sa US Press Secretary, layon po ng trilateral meeting sa White House na palakasin ang kooperasyon sa iba't ibang sektor kabilang ang ekonomiya, seguridad, human rights at demokrasya. Bukod sa trilateral summit, meron ding sariling pulong sina President Biden at Pangulong Marcos kung saan planong pagtibayin ng Amerika ang anilay Ironclad Alliance sa Pilipinas para isulong ang international law at malayang Indo-Pacific region. Hoy Maret pare, pakinggan nyo ko. Eto nang tunay na Filipino. Galing LA sa kanyang trabaho, balik sapang bato, hatid ay regalo. Oh, ayos ba? Ay talaga namang mapaparap ka. Dahil giving back to his roots ang Black Eyed Peas member na si Apple Diap. Binisita ng film rapper ang kanyang alma mater sa Angeles, Pampanga, ang Sapang Bato National High School. Katuwang isang international online education platform at isang computer brand. Nag-donate ang rapper ng mahigit 20 laptops. May performance din siya kasama ang The Voice Generations contestant na Aita Brothers. Kwento ni Apple, nakikita niya ang sarili niya sa mga bata roon na puno ng pangarap. I was born here, I grew up in Sapang Bato, and I was one of these kids. I was one of these kids that was given an opportunity and became a Black Eyed Pea, and now I'm paying it forward to help kids just like me. To be able to have an opportunity, these resources, to be able to compete with the world. Ito na ang mabibilis na balita. Sinamsam ng mga tauhan ng PDEA at PNP ang daan-daang vape at sachet ng marijuana kush sa magkahiwalay na raid sa Taguig. Ang mga nakuang vape, naglalaman umano ng concentrated cannabis o marijuana oil at nagkakahalaga ng halos 900,000 pesos. Nasabat din ng 14,000 pesos na halaga ng kush. Ayon sa PDEA, posibleng galing sa Amerika, dumaan sa Thailand bago nakapasok sa Pilipinas ang naturang droga. Mga kabataan din ang kadalasang parokyano ng mga iligal na nagbebenta nito sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga naarestong suspect. Patay ang 2 lalaki matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa Tacloban, Leyte. Ang mga suspect, isang dating pulis at isang dating bilanggo. Ayon sa pulisya, lumaban ang mga suspect ng matunugan ng buy-bust operation. Na-recover sa kanila ang nasa 30 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 204,000 pesos, mga baril, bala, pera at isang motorsiklo. Walang pahayag ang kanilang mga kaanak. Nakiramay si Vice President Sara Duterte sa mga kaanak ng 4 na sundalong namatay sa pananambang sa Dato Hofer, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Binisita ni Duterte ang burol ng mga patay na sundalo sa 6th Infantry Division sa Camp Shongko sa Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nagbigay rin po siya ng tulong pinansyal sa mga kaanak ng mga sundalo. Bumili ng office supplies at pabalik na sa patrol base ang mga sundalo nang sila'y tambangan ng ilang hinihinalang miyembro ng Dawla Islamiyya Group. Una nang kinundena ng Pangulo, Armed Forces of the Philippines at Philippine Army ang pananambang. Tinutugis pa ang mga suspect. Nasa 19 na bahay ang natupok sa magkahiwalay na sunog sa Las Piñas at Quezon City kagabi. Balita hatid ni Bam Alegre. Sa cellphone video na ito, kita ang paglagablab ng hilera ng mga bahay sa barangay Pasong Putik proper sa Quezon City bago mag-alas 8 kagabi. Mabilis daw na kumalat ang apoy sa magkakapit bahay. Nakontrol naman ng mga bombero ang sunog at napigilan ng lalo pang paglaki nito. Tumulong na rin ng mga residente sa pag-apula sa apoy. Ang ilan, tubig kanal ang ginamit. Si Mirna Vinson, wala raw na isalbang gamit. Sa paupahan po, sa pinakadulo. Sa kuryente. Wala nang damit, wala nang mga uniform yung mga anak ko. Pati papilis, ubos sa taas. Walang naisalba doon.
Sa tala ng barangay, 4 na bahay ang nasunog at 5 pamilya ang naapektuhan. Wala naman na italang nasaktan o nasugatan. Sa ngayon po, temporary po doon sa open court, doon sa taas, sa likod ng Station 16, nagpalagay na po tayo ng 2 tent temporary. Tapos mamaya, mayroon tayong kunting ibibigay. Sa Las Piñas City, hindi bababa sa 15 bahay ang nasunog pasado alas 7 kagabi. Ang ilan sa mga nasunugan, wala rin na isalbang gamit. Mabilis daw kasing kumalat ang apoy kaya ura-urada silang lumikas. Mga gamit po wala, yung pati sa school, lahat po wala po, kahit isa. Pasalamat na lang po kami sir, kahit isa po wala pong nasawi sa amin. Sana po Mayor, sana po makaano kami ng tulong po. Napulang sunog bago mag alas 9 ng gabi. Pansamantalang dinala ang mga nasunugan sa malapit na covered basketball court. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso po sa mga babiyahe sa papalapit na Semana Santa, suspendido ang operasyon ng LRT-1 sa Miyerkules Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay. Para po yan sa maintenance activities at mandatory testing para sa Cavite Extension Project. Magbabalik operasyon po ang train line sa April 1, Lunes. Ilang bus naman ang babiyahe sa bahagi ng ruta ng Philippine National Railways na isasara ng 5 taon simula Huwebes Santo para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Simula March 28, Huwebes Santo, babiyahe po ang mga bus sa rutang Alabang-Tutuban at pabalik kada oras simula 5:30 in the morning. 7 a.m. naman ang simula ng biyahe mula naman sa Tutuban. Suspendido ang biyahe sa Biyernes Santo at magbabalik na po sa Sabado de Gloria. Simula April 1, kada kalahating oras na ang magiging biyahe ng mga bus. Iginiit ng Philippine Charity Sweepstakes Office na sumunod sila sa procedure matapos ang naging aberya sa isang draw machine sa isa nilang palaro noong Pebrero. Itinanggi rin nilang may tumama sa loto ng 20 beses sa isang buwan. Balita hatid ni Mav Gonzalez. Noong nakaraang linggo, isiniwalat ni Senador Raffy Tulfo na may isa umanong mananaya na nanalo ng 20 beses sa loob ng isang buwan. Ngayon naman, ibinunyag ng Senate Committee on Games and Amusement Vice Chairperson na may isang alias Person B na 37 beses umanong tumama sa loto noong nakaraang taon. Kabilang dito ang 10 beses na pagtama noong November 2023. Ang kabuuan niyang premyo, umabot daw sa 8 milyong piso. Nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung tigti 225,000 pesos na premyo. Ano po yung probability na one person will hit many times in the period of 6 months with the same amount? May alias Person A din daw na mahigit 1 milyong piso ang napanalunan mula sa 14 na beses umanong pagtama. Paliwanag ng PCSO, hindi sila lotto winner. Mga lotto agent lang daw sila na kumukubra para sa mga totoong nanalo. Si alias Person B halimbawa, tagakuha raw ng panalo ng mga nanalo sa agusan. Yan po yung sinasabi kong lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors, 10,000 and above up to 300,000 pesos, he has to go to the branch. Pag kayo pa, ang branch po normally, nasa Kapitolyo yan So kung nasa malalayo kang lugar, ang logical po and practical way is to talk to your most likely suki muna, pakisabay na ito. You mean to say, puro Mindanao lang, taga Mindanao lang ang nananalo ng 225,000? Yung mga games po namin sir, halos yun yung malakas at saka patok talaga sa isang lugar. Puna pa ni Tulfo. Bakit ang TIN number niya ay 0000? 6 months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each. Pag 00, ibig sabihin po, hindi po sila naglagay ng TIN nila. Kung wala po, i-require po muna si taxpayer o yung nanalo, si winner po, na mag-register po kung wala pong TIN. Inamin ng PCSO na kalakaran ng ilagay ang 0000 kung walang ibinigay na TIN ang lotto winner. Itinanggi naman ng PCSO na may 20 beses na tumama sa loto sa isang buwan. Wala pa po kaming nakikita na isang winner nanalo ng 20 jackpots. Wala po sa record namin. Kaugnay naman sa glitch noong Pebrero, kung saan nagloko ang isang draw machine sa 3-digit game, iginiit ng PCSO na sumunod lang sila sa procedure. Pag-aaralan daw nila ang mungkahing huwag mag-off-air kung may aberya. Sabi pa ni Tulfo, posibleng napasukan na rin ng investors ang loto na pag-alaman daw niyang may tumaya ng 90 million pesos. The following day or 2 days later, dinagdagan ang price pot
ng another 500 million to make it 600 million. Kung nagdagdag kami, schedule naman po yan. Hindi naman po talaga tinamaan agad yan. Yung isang namin, mga 15 days pa yata. Hindi po, tinamaan agad-agad. Who would invest 90 million pesos sa isang game na hindi siya sure na malaking posibilidad na mananalo siya? Sigurado lang po kayo mananalo dyan if you bet on all the odds eh. Titingnan daw ng Anti-Money Laundering Council kung may illegal dito. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kabilang ang isang Pilipina sa mga sugatan matapos ang stabbing spree ng isang lalaki sa New York sa Amerika. Kwenta ng biktimang si Bel Molina, nagja-jogging siya nang makasalubong ang isang lalaking naka-wheelchair. Nang makalapit, doon na siya inunday ng saksak ng suspect. Nakailag naman daw ang biktima pero tinamaan pa rin siya sa braso. Nagpapagaling na ngayon si Molina. 3 iba pa ang nabiktima ng suspect. Nasa kustodiya na ng pulisyang suspect na mahaharap sa 2 counts of attempted murder, 4 counts of assault at criminal possession of a weapon. Walang pahayag ang suspect. Nauwi sa trahedya ang pagtatapos ng isang outing sa Cavite. Ang sinasakyan po nilang jeep sumalpok sa mga motorsiklo at tumaob. 3 sakay po ng mga motorsiklo ang nasawi. Ang paliwanag ng driver ng jeep sa balitang hatid ni Mariz Umali. Masdan ang videong ito na isang humaharurot na jeep na nag-overtake pa sa ilang sasakyan. Maya-maya, ito na ang sumunod na eksena. Nagtuloy-tuloy ang jeep sa kabilang linya ng kalsada, sumalpok sa mga kasalubong ng motorsiklo, saka tumagilid at tumaob. Away mga motor! Kupo, Panginoong ko! Yung mga motor! Hala, dalawa! Ayon sa pulisya, galing sa outing ang mga sakay ng jeep at pauwi na sana na mangyari ang disgrasya nitong linggo sa barangay Sapang sa Ternate, Cavite. Sabi ng driver ng jeep, sinuri pa niya ang sasakyan bago umalis at may preno pa raw ito. Pero bigla palusong, nag-apply ako ng preno, wala na akong preno. Kaya ginagawa ko ng paraan, nag-reduce yung takbo, yung sinusundan ko ng 2 sasakyan. Kaya ang ginawa ko, umaano ko sa kaliwa para naghanap ako pwedeng babanggayin sa gilid. Nung nakaano na sana ko, bigla dumating yung mga motor. Kaya yun. Ang isa nabangga ko talaga, yung isa, siya ang bumangga rin sa jeep ko, kaya yun na ano siya. Patay ang sakay ng unang motorsiklo na kanyang nasalpok, ang 38 anyos na si Staff Sergeant Girly Nicolas ng Philippine Marines. Doon sa video, napakabilis niya. Kaya hindi niya sasabing aksidente lang para mawalan siya para hindi na siya magbayad sa kanyang nagawang kapabayaan. Patay rin ang mga sakay ng ikalawang motorsiklo, ang rider na si Gregorio Salazar, 54 anyos, at ang kas niya si Celedonio Gutierrez, 40 anyos. Masakit na masakit po. Hindi namin po kayang tanggapin. Masakit sa dibdib po. Siya lang po ang aming inahasahan. Tumilapon po talaga sila. Talagang masakit po sa akin at kapatid ko po ako po ang katuwang niya sa lahat. At napakadami po namin pagdaan ng problema. Tapos ngayon po, problema na naman. In-inquest na sa piskalya ngayong hapon ang suspect sa insidente at sasampahan ng reckless imprudence resulting in multiple homicide at damage to property. Kitang-kita din na ang pangyayari. May pa-file namin yung kaso ng demanda para mabigyan naman po ng justisya yung namatayan. Sabi ng driver, hindi siya nagkulang sa pagmamaneho pero humihingi siya ng dispensa. Patawarin na niya ako, bagay di ko naman talaga sinasadya na ganyan ang mangyayari. Hindi ko ginusto na ako, hindi ako mamamatay tao rin. Dahil ang pinoproteksyonan ko yung mga sakay ko rin. Kaya pasensya na po kayo sa akin. Hindi ko yan sinasadya. At saka hindi ako nagsisinungaling na walang preno sa sakyan. Hindi na mabubuhay yung asawa ko. Wala nang tatay yung mga anak ko. Wala nang tatay, nakalaro ng mga anak ko. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagpapaliwanag ng Department of Education ang public high school teacher na nag-viral dahil sa paninermo niya sa mga estudyante habang naka-livestream sa TikTok. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto
ng mga katulad niyong wala pa namang nararating sa buhay. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Galing squatter ng mararating sa buhay. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Deputy Spokesperson Francis Sabringas, binigyan ng 3 araw ang guro para ibigay ang kanyang panig. Sa inisyal na investigasyon ng DepEd, nagalit ang guro matapos umanong magkomento ang ilang estudyante sa kanyang personal na buhay. Bibigyan daw ng psychosocial intervention ng mga estudyanteng nakarinig ng mga masasakit na salita. Sa panayam ng unang balita, sinabi ni Bringas na iniimbestigahan din kung may paglabag ang guro sa DepEd Child Protection Policy, gayon din sa kanilang patakaran tungkol sa responsableng paggamit ng social media. Sa ngayon, pinapayagan ng DepEd na pumasok at magturo sa eskwelahan ang guro. Wala namang punishment or sanction sa kanya dahil wala pa namang napapatunayan. So she will not be, disallowed from going to school. Meron na ho bang nagreklamo sa kanya? Wala naman. Pinagpapaliwanag ng Department of Education ang public high school teacher na nag-viral dahil sa paninermo niya sa mga estudyante habang naka-livestream sa TikTok. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad niyong wala pa namang nararating sa buhay. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Galing squatter ng mararating sa buhay. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Deputy Spokesperson Francis Sabringas, binigyan ng 3 araw ang guro para ibigay ang kanyang panig. Sa inisyal na investigasyon ng DepEd, nagalit ang guro matapos umanong magkomento ang ilang estudyante sa kanyang personal na buhay. Bibigyan daw ng psychosocial intervention ng mga estudyanteng nakarinig ng mga masasakit na salita. Sa panayam ng unang balita, sinabi ni Bringas na iniimbestigahan din kung may paglabag ang guro sa DepEd Child Protection Policy, gayon din sa kanilang patakaran tungkol sa responsableng paggamit ng social media. Sa ngayon, pinapayagan ng DepEd na pumasok at magturo sa eskwelahan ang guro. Wala namang punishment or sanction sa kanya dahil wala pa namang napapatunayan. So she will not be, disallowed from going to school. Meron na ho bang nagreklamo sa kanya? Wala naman. Pag-usapan na po natin yan at ang reaksyon ng Teachers Dignity Coalition. Nakasalang po sa Balitang Hali ang chairperson ng kanilang grupo, si Ginoong Benjo Basas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga, Ma'am Connie and Sir Rafi. Good morning po sa lahat po. Sir Benjo, ano po ang reaksyon ninyo doon po sa na-livestream na paninermo ng high school teacher sa kanya po mga estudyante? Well, una, nakakalungkot po dahil bakit naman po umaabot sa ganong level ng emotion at galit yung isa sa aming mga kapatid. And I'm sure may reason po kung bakit po yung ganong pong outburst ng ating teacher po. Pero pakipaliwanag nga po, base po sa DepEd Child Protection Policy at Code Ethics for Teachers, paano ba dapat ang akma at makatwirang pagdidisiplina syempre sa mga estudyante po? Yung pagdidisiplina po, ang meron lamang po tayong provision dyan sa DepEd Child Protection Policy, yung tinatawag na positive discipline. It is a strategic na approach po on children's discipline at mahabang proseso. Isang proseso po ito na hindi po natin pwedeng isabihin na ganito dapat ang pagdidisiplina na napakasimple. Unlike yung traditional Ma'am Connie, na pagdidisiplina na kinalakihan natin ating henerasyon na pinapalo ka ng teacher mo, sinisigawan ka, pinupupok yung lamesa, binabato ka ng eraser minsan, sinisilihan yung bibig. Lahat po ng yan po ngayon ay unfortunately mga abuso po yan. Yes, bawal. Define po sa Child Protection Policy and even RA 7610, which is a criminal law, itong anti-child abuse law, lahat po yan ay child abuse. So the teacher or anyone may face criminal or administrative
charges. No? But I agree, no? And we all agree, no? Even our organization, the Teachers Dignity Coalition po, agrees, no? Na hindi naman po din tama, no? Nalabis naman po yung ilang mga salita, no? Na nabanggit ni teacher, no? Pwede naman siyang gumamit ng ibang mga salita, no? Na hindi naman po direct, no? At hindi naman mabibigat, no? Na marinig ng mga bata, no? At siguro ang mas nakapagpabigat pa dito kung naka-live no, sa social yes. No, yun po siguro sabi nga po namin ano nang nag-uusap yung ilang mga guro, even some of our students no ay sabi may mga ganyan naman po talaga pero ang kaibahan nito ay naka-live no, sa social media no. So yun po sana no at gusto po rin naming malaman no kung bakit si teacher ay umabot po no sa ganun pong level no ng kanyang emosyon. Ano yun na nga po nangyari sa social media? Ano po bang patakarang umiiral tungkol sa responsableng paggamit ng social media accounts ng mga guro, lalo na kung ongoing yung klase? Una-una po, hindi tayo pwede gumamit ng social media no, kapag ka may klase. No? Kasi tinuturing no, yung oras po na yan no, na official time no, ng ating trabaho. No? At kung hindi naman kailangan, no, kaya ko sinasabi Sir Rafi na kung hindi naman kailangan, may mga pagkakataon ano, na kinakailangan pakita yung klase mo no, doon sa nag-observe no, na remote. No? May mga gayon. Ano po. Pero ito, siguro nakita naman natin, hindi naman kailangan ano, na i-live yung klase ni teacher, lalo na kung mag-sermon. Ano po. Yun yung isa no, sa ating mga patakaran sa social media. No? At pipili tayo ng mga salita no, din ano, na minsan nga tumatawid dito sa boundary ng personal no. But since ito malinaw naman ito no, si teacher ay nasa kanyang official duty, ang kaharap niya ay mga bata, nandun siya sa classroom and therefore no yung ini-impose ng Department of Education no na rules on etiquette no on social media no, lalo na yung pagsasalita ng mga hindi mabubuti no ay medyo nasagi no dito po sa pinakita sa natin. So lessons learned for everyone ano ho. Maraming salamat yes, po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Yes, maraming salamat din po. Si Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas. Bags na mula sa mga gamit na tela ng mga hotel, yan ang proyektong inilunsad ng ilang kumpanya sa World Recycling Day kahapon. Balitang hatid ni Oscar Oida. Gamit ang ilang pinaglumaang linen ng mga hotel, abala ngayon ang ilang ginang sa Iloilo City sa paglikha ng fashionable na bags. Yan ang Tela Tales na proyekto ng isang hotel chains company. Nauubog na ang creativity ng mga kababaihan, kumikita pa sila at nakatutulong sa kalikasan. We change our linen cyclical. Every 2 to 3 years, we recycle or upcycle the linen into beautiful products. And at the same time, these products are created by communities that we help. Kapartner nila ang isang local bag brand na nagtuturo sa mga kababaihan sa Iloilo at ilan pang ibang piling komunidad sa paggawa ng mga bag. I feel so blessed to be able to share my skills and knowledge to others and also to add quality of life for others. Laking tulong talaga. There's an assurance also because of the brand of Zara One and SM na bibilhin ito as long as it is quality. Itinampok din ang partners ng hotel chain sa mithing mapababa ang carbon footprint sa kanilang negosyo at ang target na net zero by 2040. Kabilang sa mga hakbang ang pag-recycle sa plastic bottles, mga papel at iba pang waste products at pag-compost ng mga food products. Reaching net zero is not a wish list, but it has to be a reality for us. Highlight din ng event ang Plate for the Planet. Sample ng mga menu nila na ang mga sangkap ay tanim mismo ng hotel. It's a great example for circular economy because the food waste that we gather to compost, right, to become fertilizer is used in the garden. And then from the garden, we harvest the vegetable, the fruits, and the herbs, and it goes back to the plate of our guests. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
4 na buwan bago ang 2024 Paris Olympics, makakausap po natin dito sa Balitang Hali ang isa sa mga pambato natin. Nakasala ngayon si Pinay boxer and Olympian Nesty Petesio. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po at thank you po sa pag-invite niyo po sa akin dito. Good morning din sa iyo, Nesty. At kamusta naman? Ano ba yung pakiramdam na sasaba ka sa 2024 Paris Olympics? Sa ngayon po, nagsingkit na po talaga sa akin na kasi after ng World, hindi pa ako makapaniwala na maglalaro ako ulit sa Olympics. And ngayon po, kahit pa paano, naisip ko na po siya na finally, makakapaglaro ako ulit. So, ang sarap po sa pakiramdam at sobrang blessed po na binigyan po ako ulit ng pagkakataon ni Lord na makalaro po sa Olympics. At ayun, ipakita sa buong mundo at dala-dala ang bansang Pilipinas po. Ang galing, hindi ba? At kaya nga gusto namin malaman talaga, pakikwento mo nga sa amin yung naging mga preparations mo naman para sa qualifying tournament sa Italy noong nakaraang linggo lang. Yes po, actually wala kaming Christmas break tsaka New Year's break. Sakripisyo talaga. Nag-invest po talaga kami para sa first Olympic qualifier po na doon sa Italy nga po. Nag-training kami abroad sa Australia, halos isang buwan din kami doon. Then sa Spain, isang buwan din kami halos at nag-compete din kami doon. Naglaro kami bago sumalang sa World Championship po. At grabe yung sakripisyo din talaga namin. Hindi lang para sa pangarap namin, para sa pamilya, para din po sa bayan. Veterana ka na sa Olympics, Nesty, no? Silver medalist ka sa 2020 Tokyo Olympics. May pressure ba na makamedal ulit at maka-gold sana dito sa Paris? Sobrang pressure po. Actually, nung papalapit pa lang po yung Olympics, mag-start pa lang po kahit nung Asian Games, first qualifier po namin yun. Grabe na yung pressure sa akin. Kumbaga nandun yung nagduda ako sa sarili ko kung kaya ko pa ba, kung gusto ko pa ba. Andun talaga. Kasi nakapag-medal na nga po ako last sa Tokyo po. And nandun na ako sa pinakataas ng career ko. Nakarating na ako sa Olympics at naka-medal na. So, andun na yung lagi kong tinatanong sa sarili ko na kung kaya ko pa, kung gusto ko pa. And lagi ko tinatanong si Lord na kung akin pa ba talaga to, bigyan niya ako ng sign. And yun, sobrang thankful ako kasi kahit na nagdududa ako na kaya ko pa, never niya akong binitawan, never niyang pinaramdam sa akin na lalo na nagkakaedad na po. So si Lord talaga yung lagi kong kinakapitan sa time na nagdududa ako sa sarili ko kung kaya ko pa. Meron ka pa bang ibang laban before the Olympics or talagang puro training na lang? May paparating po kaming laban and more training abroad po kami. Pero sabi ko sa coaches ko, kay Sir Marcos Secgen namin na kung pwedeng pahinga muna kasi sobrang madami akong laban na pinagdaanan sa world talaga. 5 laban po ako, so ako yung pinakamadami. So medyo nabugbog po talaga yung katawan ko. So sabi ko, focus muna sa kung anong dapat i-develop sa akin, sa strength, sa stamina, sa speed. So yun yung gusto kong mangyayari po muna. So focus po muna sa training at kung ano pa pong dapat i-develop po. At syempre, iniiwasan dyan injury, no? Kapag sasabak ka pa. Ano masasabi mo sa mga kapwa-atleta mo na nangangarap din makapasok pa sa Olympics? Gusto ko sabihin sa mga kapwa ko atleta na sobrang proud ako sa inyo kasi alam ko kung gaano kahirap yung pinagdadaanan natin sa pang-araw-araw, sa paggising pa lang sa umaga, sa bawat sparring, lalo at sa mga struggles na nararanasan natin. And syempre, di natin maiwasan minsan kapwa pa natin Pilipino yung nagda-down sa atin, pero patuloy pa din tayo lumalaban at sobrang saludo ako sa inyo. Yun yung lagi ko sinasabi. Sa lahat ng kapwa ko atleta, sobrang saludo ako sa inyo. Alam kong kaya nyo at mag-aantay ako. Sabay-sabay tayong papuntang Paris. Yun, sana mas dumami pa kayong mga qualifiers. Maraming salamat sa iyo. Thank you po, sir. Thank you. Thank you. Si 2024 Paris Olympics qualifier, Nesty Petesio.
Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. O, napakanta na naman ako. Kasi naman napabalutin mo ako. Si balutin mo ako, Queen herself, megastar Sharon Cuneta. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong Spotted si megastar sa Instagram video ng pinsan niyang si Shara Soto habang nagbabalot ng handa sa birthday party ng kanilang kaanak. Tamang lagay lang sa container ng Japanese food at chicharong bulaklak. Biro ni Ate Shawi para raw sa kanyang hobby, mga anak at babies ang iuuwing pagkain. Depensa pa niyan, nagpaalam naman siya kaya hindi raw siya nahihiya. Trending ang video na yan na may mahigit 2.4 million views na ngayon. Nasa Bohol na po ang task force ng Department of the Interior and Local Government para imbestigahan ang resort na ipinatayo sa bahagi ng Chocolate Hills sa bayan ng Sagbayan. Ay kay DILG Secretary Benher Abalos, kasama sa mga inimbestigahan ang mga opisyal at tauhan ng LGU. Gayon din ang mga pribadong individual na may kinalaman sa pagpapatayo ng resort. Sabi ni Abalos, inaasahan ang resulta ng investigasyon sa loob ng 3 linggo. Pagkatapos ng investigasyon, sasampahan ng DILG ng kaukulang reklamo sa Office of the Ombudsman ang mga individual na may kapabayaan o nilabag na batas. Ang Ombudsman, nag-iimbestiga na rin daw. Sabi ng Bohol Provincial Government, inaasahan na nila ang investigasyon ng DILG dahil malaking issue ang resort sa Chocolate Hills. Sa gitna ng kontrobersya sa resort na ipinatayo sa Chocolate Hills sa Bohol, may nagsulputan rin umano mga negosyo sa paligid ng Mount Apo sa Davao. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, ilang resort na ang nakatayo sa paligid ng bulkan. Nakausap na raw ng Senador ang Department of Environment and Natural Resources o DNR tungkol dyan. Sabi ng kagawaran, binigyan nila ng 2 taong palugit para umalis sa Mount Apo ang mga umano'y illegal na establishmento. Lalo na't utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang preservation nito para mapabilang sa World Heritage Site ng UNESCO. Ipinapanawagan na rin ni Tulfo na silipin ang iba pang nature reserves sa bansa. Viral po ngayon online yung naka-live na paninermo ng isang guro sa kanyang mga estudyante. At umani po yan ng batikos. Para kaya sa netizens, ano ang mas epektibong paraan ng pagdidisiplina sa mga estudyante? Ang sabi ni Jelly Dandy, sumobra ang ginawa ng guro. Pwede naman daw niyang disiplinahin ng mga bata basta't gamitin ang tamang mga salita. Para naman kay Journal Velasco, kailangan pa ng mas maraming pasensya. Baka sa tamang panahon, ma-realize daw ng mga estudyante ang mga bagay-bagay. Wala naman daw mali sa paninermo ng guro, sabi ni Elmo Huego. Ang mali lang daw ay ni-live pa ito sa social media. Ang sabi naman ni Maruena Ramos Dichoso, mas malala pa rin ang sinasabi sa kanila dati ng kanyang guro. Iba na raw kasi ang kabataan ngayon. Hindi raw dapat pinabasta-basta lang ng mga mag-aaral ang kanilang mga guro. Wala rin daw problema sa ginawa ng guro, sabi ni Carlo Carino. Wala naman daw pinangalanan sa live stream at hindi ipinakita ang mukha ng mga bata. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga nais din po kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Ika-171 na si Pinay tennis player Alex Ayala sa Women's Tennis Association rankings. Matapos po yan ng kanyang panalo sa Miami Open sa Amerika. Tinalo niya ang Italian tennis player na si Sara Errani sa score na 6-3 at 6-1. Ito na ang kanyang pinakamataas na rank sa kanyang singles career. Nang pumasok ang 2024, ika-185th si Alex. Ito naman, kapag sinabi hong Pinoy, kakaiba talaga ang passion pagdating sa sports, diba? Kulang man sa gamit o venue, gagawa at gagawa pa rin talaga ng paraan. I-relate daw dyan ang isang taga-Abra na in ngayon sa online, ang kakaibang volleyball court. Outside! Hi!
Ayun, no? Full of passion talaga. Bawal mga lumabas, pero the game never stops para kay Ralph Guzman. Gina G pa rin na mag-volleyball kahit garahe style pa yan, ha? Dahil wala nga raw net na available, pinatos na nila, pati yung mismong gate ng bahay. To the next level daw ang bawat serve, set at spike dahil nakatago ang moves ng iyong kalaban. Pero ilang bola na raw ang nabutas sa unconventional net. Kaya sinalpakan nila ng bote ang mga nakatusok na bahagi ng gate. O ayun. Yun naman pala. Kaya naman ngayon, hindi lang mas enjoy, mas safe na rin ang kanilang garahe tournament. Extra cheer at may naman sa bola ang netizens. Kaya ang videos nila, milyon-milyon na ang views. Ralph, pahingi naman ng highlight play dyan dahil kayo ay... Trending! Ha? Spike pa more. Pero talagang, alam mo, ako okay ako dyan. Basta yung end goal na-achieve Which is, di ba, yung kanilang pagiging masaya. Di ba, magiging play. Talagang, sila, tignan mo naman, full of passion. Pero, hindi mo nakikita yung kalaban Secret yung next move. Oo nga. Di mo alam, ibablock ka na pala. At hindi na nakikita kung magsaspike ba. Pero tataas na lang yung kakamay nila. Pero ang galing nila, di ba? Kakaiba ang mga diskarte. Pero ang galing talaga nila. Magaling yung mga moves nila. Makikita mo naman na may pagka-pro level sila. May pagka-pro level. At maparaan. Baka kasama na ni Nesty yan. Next year. Ay next Olympics, di ba? Hindi natin alam. Kanina pa namin pinag-uusapan din ni Rafi kung paano kaya yun merong tusok-tusok yung gate. So bigyan naman din pala ng paraan. So medyo tumaas pa yung kanilang net. Dahil dun sa mga bote. Di ba? Ayan, pero pag dun sa mga gagaya niyan, make sure meron din kayong height requirement. Malamang niya may magdodonate ng net sa kanila. Dahil sa pagiging trending nila. Ayun. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.